Magandang araw. Ako si Saliksik, welcome sa Muting Kwento, ang lugar kung saan ang maliliit na kwento ay may malalaking aral at saya. Dito sa ating channel, sama-sama nating tuklasin ang mga kakaibang tradisyon, nakamamanghang kultura, at mga kwento mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya kung gusto mo ng mga kwentong nagbibigay ng kaalaman, inspirasyon, at halakhak, huwag kalimutang mag-subscribe at sumama sa bawat paglalakbay. Ngayon, samahan niyo ako sa isang kwentong ng sigla at samahan mula mismo sa Finland, ang wife carrying competition. Isipin mo ito, isang lalaki na pawis, pero nakangiti. Nasa likod niya, nakasabit baliktad ang isang babae, ang kanyang asawa. Tumatakbo sila sa putikan, sumusuong sa tubig, at humaharap sa mga hadlang na parang sa isang obstacle course ng sundalo. Pero eto, hindi ito training. Isa itong kompetisyon. At hindi lang basta kompetisyon, ito ang tinatawag na Wife Carrying World Championship. Tunay nga namang kakaiba ang mundong ito sa Sankajärvi, Finland. Isang maliit na bayan, pero taon-taon ay dinadagsa ng libo-libong tao. Lahat sila ay may iisang misyon, buhatin si Mrs., tumakbo, at manalo. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Unang kwento, ang pinagmulan. Noong ika-19 na siglo sa Finland, may isang lalaking kilala bilang si Herkko Rosvoronkainen. Isa siyang tulisan, isang rebelde na pinamumunuan ng grupo ng mga bandido. At ayon sa alamat, may kakaiba raw itong gawain, nagnanakaw siya ng mga babae mula sa mga kalapit na nayon para gawing asawa ng kanyang mga tauhan. Ngunit may twist: kung gusto mong sumama sa grupo ni Herkko, kailangan mong ipakita na malakas ka. Kaya ang pagsubok, buhatin mo ang babae at tumakbo. Kung hindi mo kayang buhatin, hindi ka karapat-dapat. Ilang siglo ang lumipas, at ang kwento ni Herkko ay naging alamat, at kalaunan, naging inspirasyon. Noong 1992, ang mga residente ng Sankajärvi ay nagbiro paano kung gawin nating paligsahan to. At doon nagsimula ang unang opisyal na wife carrying competition. Kwento ng mga patas at rules ng laro. Ngayong opisyal na ito, syempre kailangan ng rules. Dapat lalaki ang babuhat, babae ang binubuhat, pero hindi kailangan na tunay silang mag-asawa. Basta't 17 years old pataas ang babae. Dapat 49 na kilo ang babae. Kung mas magaang, lalagyan siya ng bigas o sako para tumimbang. Ang course ay may tinatayang 253.5 meters, may obstacles, tubig, at buhangin. Ang pinakasikat na buhat ay ang tinatawag na Estonian carry. Nakaangkla ang babae sa likod ng lalaki, baliktad, ang ulo nasa likod ng lalaki, at ang mga binti ay nakalock sa balikat. At ang premyo, hindi lang trophy, kundi ang bigat ni Mrs. sa beer. Oo, kung 49 na kilo ang babae mo, 49 liters ng beer ang uuwi ninyong premyo. Mga nakatawang tagpo sa paligsahan. Tulad ng inaasahan, hindi lang ito seryosong karera, isa rin itong fiesta ng katatawanan at pagmamahalan. May isang kalahok na buhat ang kanyang ex. Oo, ex-girlfriend. At habang nasa kalagitnaan ng karera, nadulas ang lalaki, bumulusok sila sa putikan, sabay tawa ng lahat, pati ang ex. May mag-asawang matanda, parehong nasa 60 anyos. Alam nilang hindi sila mananalo, pero sumasali sila taon-taon. Ang sabi ng babae, kapag kaya mo pa akong buhatin, ibig sabihin mahal mo pa ako. Sabay sabog ng palakpakan mula sa mga manunood. Mga dayuhan sumasali, kwento ng buong mundo. Hindi lang taga-Finland ang sumasali. Taon-taon, may mga lumilipad mula USA, Japan, Australia, Germany, at kahit Pilipinas. Isang team mula Japan, sineryoso ang ensayo, may harness training, gym routine, at rehearsal ng Estonian carry. Pero noong araw ng paligsahan, nahulog sila sa tubig sa unang obstacle. Pero tumayo at nagtawanan lang sila. Kwento ng isang Pilipino na sumali, alam mo yung sa atin, buhat mo si Mrs. Kasi pagod na siya, dito, buhat mo si Mrs. kasi gusto mong manalo ng beer. Kwento ng pagsesenay ng mga kasali. Buwan-buwan, may mga mag-partner na naghahanda. May nagte-training sa mga forest trails, may bumubuo ng obstacle sa bakuran nila. Isa sa mga kwento, tuwing Sabado, binubuhat ko asawa ko sa palengke, practice na rin. Minsan gusto ko na siyang ibagsak pag sumabit ang buhok ko sa balikat niya. Pero sa dulo, masaya pa rin silang magka-partner, literal at figuratively. Strategy at championship mindset.
May mga seryosong competitors din, gaya ng reigning champion na Finnish couple na nanalo ng 3 sunod na taon. Kwento ng lalaki walang sikreto, kundi tiwala. Kapag bumigat si Mrs. sa likod, alam mong pagod na siya kaya mas lalo mong lalakasan. At syempre, huwag kakalimutang ngumiti para sa kamera. Highlight sa araw ng paligsahan. Ang araw ng kompetisyon ay parang pista. May mga vendor ng pagkain. May banda. May mga naka-costume, minsan may superhero, minsan may dragon. May sumasali kahit buntis si Mrs. pero hindi siya ang binubuhat ha, nagpalit sila ng partner. Pagkatapos ng karera, may awarding ceremony. May fireworks pa nga minsan. At syempre, ang mga panalo sabay-sabay binubuhat ang premyo nilang cases of beer. Sa likod ng lakas may pagmamahal. Sa huli, ang wife carrying competition ay hindi lang tungkol sa pisikal na lakas. Ito ay tungkol sa tiwala, sa pagtutulungan. Sa isang araw ng taon, kahit gaano kabigat ang pasan mo literal o hindi may karamay ka. Sa Finland, hindi lang basta binubuhat ang asawa. Binubuhat din ang buong tiwala, suporta, at pagmamahalan. At yan ang tunay na kwento ng wife carrying competition.